So, sir, pwede nyo bang papayag ba kayo kung ipapakita natin yung... Ay, wala pong problema. Okay, ipakita nyo para talagang Siya, ebidensya. tigil ko, habang inaayos ko, biglang alakan ko po, tinamaan ng bumper niya at yung tuhod ko, tumama doon sa parilya namin. Kapatid, ito yung kasing mga sasakyan natin, dapat talaga yung preventive maintenance, hindi nyo yan nilalampasan. Oo. Kasi yung mga bagay na naririnig nyo, halimbawa, sinabi ni Chief, na may problema na ng konti, yun nga, may sabi mo, may oil dilution, nadadagdagan yung langis mo. Eh pag pinabayaan nyo yung sabi na yung parang bulongin lang yun whisper. Oo. 'Di ba? O whisper. Ngayon pag pinabayaan nyo, magiging sigaw yan. Kasi pinabayaan nyo, hindi kayo pumupunta doon sa mga trusted na mekaniko nyo. So ngayon, ang gusto ni Sir dito, i-overhaul yung buong engine. Mamaya, pakita ko kung saan dumadaan yung krudo. Yung krudo na humahalo sa langis. Mahangalo sa langis. Meron nga nung dipstick. Sabi ni Sir, kung hanggang saan do yung langis niya. Dali, akin na. Kasi ito, pag lumagnaw na yung lumagnaw, masira na talaga ang makina nyo. Ito mga kapatid, ang langis natin, normal dito lang. Maximum diba? yan. Maximum yan. Huwag mo nang palalampasin dito. Kung pwede, konti dito, okay lang yan. Pero sabi ni Sir, ito yung langis niya, dito umaabot. Sobrang dami niyan. Ang problema diyan, maghahanap ng lalabasan niya kung ano-anong oil seal sisirain yan. Di ba? Tapos tumatabang palangis mo. Kaya ngayon naamoy ko Sabi ko, amoy krudo Kailan nyo nalaman na ganito ng problema, sir? Actually, ngayon lang yan. Itong buwan lang na ito. Oo, nalaman nyo. Eh buti, pumunta na kagad kayo dito sa amin. Hindi na normal to Oo. Kung ang sasakyan mo may buhay, dapat yan talaga, tayo nga nagpapadoktor nagpapacheck up tayo. Pag sinabi ng doktor, dapat pagamot mo. Halimbawa, yung mga gulong nyo na wala sa camber, halimbawa wala sa camber, lalo na to, nakikita mo naman wala sa camber, gamit ka lang ng gamit. Ang susunod nun, mapupudpud yung yung gulong sa loob. Sa ibang gilid. Dun sa loob. Magkano ngayon ng gulong? Pinabayaan mo. Hindi mo kagad pinagawa. Bibili ka ngayon ng gulong. Napagawa mo rin yung... Papagawa mo rin yun. Binubulungan ka na, ayaw mo pang pansinin. Lumaki yung gastos. Ayun, sinigawan ka na. Ganun po mga kapatid, yung preventive maintenance, lalong-lalo na sa pag-change oil, importante yan. Kasi ito, nakita kagad nung may-ari na yung langis niya, dumadami. No. Hindi mo pwedeng pagtagalin yun kasi yung langis mo tumatabang, wala na siyang proper lubrication. Kahit na anong ganda ng langis, yung ilagay mo dito, ayan nilagyan namin ng leader, mawawalan to ng saysay pag humalo dito yung diesel. Tama ba ako, Chip? Yes. So ngayon, ang gusto niya, change oil lang, pero patatanggal mo na yung mga injector para makita natin yung katawan. Tanggal lahat yung injector. Ano ba? Tama ba ako? Ito yung maestro ko yun. Sige, baklas. Sige, mga kapatid, itutuloy ko yung vlog ko, pupuntahan pa natin yung ibang nandoon. Ang lalaki ng mga gagastusin nila. Nissan Patrol, 6 na injectors. 6 ba? Palit lahat. Palit lahat. 6. Ang mahal, mga kapatid, tulad po nitong Nissan Patrol Safari na to, kung pagmamasdan nyo, yung kanyang engine bay, sobrang dumi. Talagang kulang sa alaga. Sabi ko nga po sa inyo, yung sasakyan natin, maaaring may naririnig kang bulong. Yung bulong na yun, yung whisper na sinabi na sa'yo ng dati mong mekaniko, na ayusin mo to. May mga leak na dito, may mga tagas na dito. Mausok na yung tambutso. Tapos, hindi na rin ganun kaganda yung hila ng sasakyan mo. May maingay na. Hindi mo pinapansin, pinabayaan mo lang. Kaya ngayon, ang nangyari dito, mga kapatid, ayan, ino-overhaul ngayon namin yung injection pump doon kay Chip. Papakita ko sa inyo. At yung mga nozzle nito, lahat sira. Yung injector nozzles, lahat po yung sira, yung 6. Straight 6 po yan, kaya tignan nyo, ang daming rocker arms. Intake, saka exhaust, yan yung mga rocker arms yan. So ito mga kapatid, pagka ganito ang sasakyan mo, hindi pwedeng hindi mo dadalhin sa mga mekaniko tulad ni Ka Richard. Ayan Kasi pag hindi mo dinala, sa dami ng i-adjust mo palagi yung clearance ng mga barbulan na yan, kapag hindi mo yan laging ipinapasilip sa mga mekaniko at nanikit o kaya tumukod o kaya malaki yung adjustments, iingay. Pagtukod naman, hindi magiging maganda ang performance. Kaya dapat, yung mga ganitong sasakyan, huwag nyo pong ipagwawalang bahala na hindi nyo madadala sa mga mekaniko nyo. Kasi kailangan malaman nyo
na yung mga maliliit na problema, kapag yan ay di mo pinakinggan, yan ay biglang lalaki. Yung sinasabi nating whisper, yung sinasabi nating bulong, magiging sigaw yan. Dahil mapapasigaw ka sa, ang laki ng gagastusin mo. Ito yung sabi ko sa inyo kanina, yung patrol doon. Kasi mga kapatid, kapag napabayaan nyo yung proper maintenance talaga sa sasakyan nyo, ganito ang mangyayari. So ito malamang pati tangke nito dapat ibaba. Tingnan niyo naman ang itsura nung loob ng injection pump, yung nalilinis maitim na maitim. Papalitan ng mga nozzle tip. Ito ba 'yon? Akala ko naman merienda to. Yan, ito yung injector. Ito yung injector. Ito yung mga injector nozzle tip yan. Nozzle tip. Malalaki na ang butas, wala nang direction yung buga Oo, so kaya malakas na sa diesel. Kaya maitim pati usok. Maitim pa ang usok. So ngayon, meron ba tayong makukuha? Miss Rupa, yung pinakamaganda nating supplier. Nakita mo na ba sa personal si Miss Rupa? Hindi pa Ay baka dalan tayo ng merienda rito isang araw. Yan. Para Miss Rupa diyan sa MC2 Auto Supply. Ayan, diyan sa sa Santa Cruz, Maynila. Iwanan ko muna to kasi naglilinis pa tong aking supervisor. Tingin ka sa camera. Ayan, si Rudy F. So ito, napaka-special no may-ari nito. Kanina lang dinala. Sinimulan kagad. Kaso parating pa lang yung rebuilding kit. So dito po kasi, pag nag-overhaul talaga kami, hindi kami yung nangangahoy lang kung saan-saan dito. Good daw to. Talagang bago ang rebuilding kit. So ngayon, kinakalas pa lang nila. Uy, sunog! Pakita mo sa akin, sunog. Ayan. Sunog po, tignan nyo yung kulay nito. Sunog na. Dapat hanggat maari ganito. Ito, sunog na. Ngayon mga kapatid, meron kasing nag-vlog. Ang sabi kasi nila, hindi daw to dikit-dikit sa loob. Kasi siyempre, maling-mali na yon. Ito po, dikit-dikit ng ganyan yan. Kaya nga yan nasusunog pag napabayaan mo Ngayon, ito habang ina-assemble nitong chip namin, meron pa siyang ginagamit na caliper dito. Kinukuha ko yung kapal niyan. Kinukuha niya yung kapal. Ano bang purpose nun? Bakit kinukuha mo yung kapal? Para hindi malakas ang kalog. Walang salyada. So, ibig sabihin, kailangan tama yung pagkakadikit-dikit niya. Tama. Pag humiwalay ng konti, numipis. Magkakaroon salyada. Atrasado yung timing. Saka hindi niya kagad matutulak ng todo. Bakit sinasabi nung isa na hindi daw to dikit-dikit? Hindi, yun nga, design niya, dikit-dikit. So, ginagamitan ni Chip yan ng caliper. Ayan. Magkakadikit nga yan So, bawat pyesa na dadating ngayon na ikakabit dito, sinusukat ni Chip yan. Kinakaliper niya yan. Diba? Ibabase niya ngayon doon sa original. Ayan. Kaya lang, dahil kabisado na nila lahat to, hindi na kailangan ibase. Si Gerald, kabisado na niya. Marami nang nabuo. Kaya pag maluwag, pinapaulit ni Chip. Ulitin mo ulit. Kasi maaaring may nagkamaling ito yung brake plates. Kapal, kasi yung lining, yan na yun Pag binili mo, tulad nito, sunog na to. Nasunog ng ganyan. Bakit nawawala yung reverse? Sunog na Manipis na Kahit na pag itulak-tulak yan ng pressure, wala na kasi sunog na, numipis na siya. Hindi na makaabot. Hindi na makapagdikit-dikit, hindi niya na mailak. Kaya kung ang nasa isip nyo, hindi ito dikit-dikit, mali po yun. Kasi hindi ito gagana pag hindi siya dikit-dikit. Kaya lang hindi siya nasisira kasi dapat palaging maganda ang inyong langis, ang inyong fluid. So diyan naman pumapasok yung aming Repsol na Automator 3. Yan, pag mga crosswind, pasok na po yung Repsol na Automator 3. Okay, ano hinihintay natin ngayon? Rebuilding kit. Ito, parating na rin. Saan naman galing to? Ano na mga transmission to? RAV4. So, itong RAV4, mas mahirap ang magkalas ng pangilalim kaysa magtastas ng transmission. Mag-assemble ng At transmission. daming tatanggalin, pati cross member, lahat ng suspension arms, lahat. Pati yung 4x4 niya, yung dual niya, tanggal lahat yun. Samantalang ito, bukas na kagad yung transmission, naghihintay na lang ulit tayo ng pyesa. Sunog din po ito So ayan yan sa RAV4 naman po ito. Kaya nagje-jerk na, tapos may pagkakataon na nawawala yung cambio. Ang problema lang sa RAV4, mahal ang pyesa kasi dalawang set po ang rebuilding kit nito. Kasama yung molded piston, saka yung rebuilding kit. Magkaiba yun, magkaiba ng box. Magkaiba ng box, tatlong plastic to. Seal kit, rebuilding kit, at saka yung molded piston. Yan naman po ang para sa RAV4.
Si Chip kasi tuwing hapon nagpapamerienda dito. Kaya lahat ng tao gusto dito pumupunta. Ibang klase to eh. O, ayan ang caliper mo. Balik muna tayo doon. Mga kapatid, ito papalitan ko to ng radiator kasi ano nga ang problema ng radiator na to? Iangat mo nga. May butas daw. So ito talagang inepoxy na oh. Yung mga butas niya. Tapos dito may tagas na rin. Ngayon mga kapatid, yung radiator na kinakabit ni Autorans, ito po ay Top Cool. Galing po ito doon sa mga kaibigan natin sa Camp Industries. So sila po ang nagpo-provide niyan. Ito po mga radiators na kinakabit natin sa lahat ng modelo ng sasakyan, sa lahat ng brands, meron po tayo. Ang brand po nito ay Top Cool. Ito po ay isang row lang, single row lang siya. Pero yung isang buo, kung gaano po kalapad to, yan po yung butas niya. Isang diretso pong ganon. Hindi na siya yung isa-isa na merong butas, kung 3 rows o 2 rows. Ito po hindi. Yung lapad po ng radiator na yan, isang diretso pong ganon yung kanyang butas. Saka ang pins nito, maganda na. Ayan o. So madali siyang lumamig. Dahil nga sa full aluminum po ito, itong radiator namin, itong Top Cool, kasama na rin ang radiator cap. Pagka binili nyo sa amin, mga kapatid, ang kagandahan dito, ito po ay metal. Yung kanyang bracket, yung kanyang brace. Meron po kasing ibang radiator na nabibili na yung mismong aluminum din ang kanyang ginagawang bracket. Ito po hindi, matibay po ito, metal talaga. Ayan, kabilaan, no? So ito po ay pang automatic transmission, kaya po meron ito. Ayan, mapapansin nyo, pati yung mga tubo nito, aluminum po lahat yan. Ngayon, pati yung nasa loob na dyan, yung cooler niyan, aluminum din. Kaya ito, the best po talaga sa mga automatic transmission. Ayan. So ililipat na dito ni Jong. Jong, ayusin mo ha. Wala yung tatama-tama, kailangan magandang-maganda. Ilipat mo ng maayos. So ayan po ang radiator ni Autorans. Yan po ay Top Cool. Mula po yan sa grupo ng Camp Industries na si Carlotan. Yan, si Sir Carlotan po ang kinukuhanan po natin yan. Mga kapatid, dito naman tayo sa Toyota Revo na to. Tingnan nyo ulit ang makina. Halika, lapit ka dito, Sargento. Si Sargento ngayon ang aking cameraman. Ayan. Oh. Kaya kami dito ay mag-tune up ng matindi. Ngayon, ang kagandahan, yung mga suppliers po namin ng mga pyesa, kahit ganito ng kaluma ang mga sasakyan, may nakukuha pa rin kaming mga brand new parts tulad ng mga pangilalim. Ronnie, tignan ko nga yung pangilalim na yan, yung lower arm. O yan po, ito po brand new. So hindi ko na kailangang magpalit ng mga bushings. Press in, press out, hindi na. So ito bago, bago yung arm, sasalpak namin. Kaya pagkatapos po nito, naku, ang sarap gamitin ng Revo na to. Hindi lang po lower arm, may upper din. Kaya lang naikabit na ni Ronnie. Ito, kuha na mo, Sargento. Ayan. Nakakabit na yung upper arm. So, yan po mga kapatid, kung meron naman talagang mabibiling bago, it's about time na patikimin mo naman ng bagong pyesa yung mga ganitong mga lumang sasakyan. Para at least kahit yan ay luma na, ginamit mo sa biyahe mo, sakay mo, pamilya mo, talagang safe ka. Yun ang pinaka-importante. Kukunin na po yung ating Suzuki na drop side na automatic 4x4 na kinonvert natin para kay tatay na PWD. Ano nga pangalan ni tatay, ma'am? Arnulfo Hinorga. Okay, si Mr. Arnulfo Arnie Hinorga. So ayun, siya na mismo yung nagdadrive doon. Inaatras abante na niya. Bibigyan natin ng konting interview si Sir para makita nyo kung paano yung isang PWD na talagang putol ang dalawang paa makakapagmaneho pa. Sir, pwede ba kita ma-interview? Isasama kita sa vlog. Oh, eto na po si Sir Arnie. Oh. Siya na po ang nagdadrive nung kinonvert nating Suzuki na 4x4. Ayan po yung hawak ni Sir. So habang hinihila mo, Sir, nakapreno na yan, ano? Opo. Okay. So yung accelerator, diyan na rin po, ano? Isahan na lang. O, isahan na lang. So ilagay nyo nga po muna sa neutral, Sir. Yan, nakapreno. Ayan, nasa neutral. Yan. Eh, sige sir, preno mo tapos medyo i-revolution mo nga sir habang nakapreno. Ayan, nag-revolution na sir. So, sir, pwede nyo bang papayag ba kayo kung ipapakita natin yung... Ay, wala pong problema. Okay, o, ipakita nyo para talagang Insya. ebidensya at talagang maipagmamalaki po natin yung kanyang tapang at galing. Dahil si sir, kung hindi nyo po na itatanong, ano po ba yung dating dinadrive nyo nung araw? Eh,
nakapag-drive ako ng, marami na po, may Starex, may owner type dati. Tapos, ito na po, ito. Pero na-aksidente lang po kayo, kaya po nagaganyan. Aksidente po, sa naghahanap buhay po kayo mag-asawa, isda noon. Sida. Kung alam niyo po yung owner type, meron siyang kargahan sa likod. No po. Eh, may suminya sa amin dito sa may Katipunan na may yung dala namin. Yung nasira. Eh, tumigil po ako. Pag tigil ko, habang inaayos ko, bigla siyang nabunggo. So kayo po na-sandwich. Na-sandwich po yung... Na-sandwich po pala si sir, hindi siya yung... Alakan ko po, tinamaan ng bumper niya at yung tuhod ko, tumama doon sa parilya namin. Oo, yung parilya, yung pinaglalagyan ng mga banyera. Banyerang isda. Oo, so saan kayo kumukuha? Sa Malabon? Bye-bye po, minsan Bye-bye. Nabotas. So ayan mga kapatid, si sir hindi siya nadisgrasya dahil nagmamaneho siya. Nadisgrasya siya nung nasira yung kanyang sasakyan, nandun siya sa likuran, nabangga siya ngayon nung isang sasakyan at naipit ang paa ni sir. So ngayon, tignan nyo ngayon, imamaneho ngayon ni sir yung kanyang 4x4. So magte-trail na po kayo niyan. Magte-trail na kayo diyan sa Tanay. Ay, hindi naman siguro. Hindi po. Pambahay, mga bahay lang malapit lang. Pero sir, ini-spoil ka nung anak mo. Bakit pa? Ay, pinagawaan ka pa oh. Ito, ini-spoil ka sir oh. Oh, tsaka balita ko sir, mga graduate na po yung mga anak nyo. Ay, ang totoo po niya, nung ma-aksidente kami, ang anak ko hindi pa na grade 1. Sa pagtutulungan namin mag-asawa, umabot kami sa napatapos namin sila. Yun nga po Lahat sila. Galing, congratulations sir. So sir, mag-iingat kayo Opo. sa pagdadrive nyo. Sige nga po sir, tignan ko yung isang Avante nyo. Huwag nyo nang pakakamutin yung gulong sir Okay. Ayan, yan. Oh, lakas sa preno. Sige po. Sino po kasama nyo dyan? Bali po yung anak ko. Oh. Saka ang gagawin ko po, medyo papamiliarize ko muna Opo, bago ako mag-drive. Mabuti na yung sigurado. Aralin nyo Pero po. tingin ko naman kaya. Opo. Kayang-kaya po yan. Basta dahan-dahan lang. Opo. Hanggang magamay ko. Dati Opo. po kasi pag makakauwi naman ako ng Bicol, ako na ako nag-drive. Ganyan na po yung ano nyo. Putol na po. Ganito na po. Sige po, ingat po kayo Ingat po kayo. Salamat po sa inyo lahat. Opo, ingat po kayo. At saka po kay Mac. Opo, kay Mark, opo. Kay Mac. Okay Salamat. po. Maraming salamat. Ingat po sir, ingat. Salamat. Ingat po. Mga kapatid, kapag kinakalimutan nyo yung tamang panahon ng pag-change oil, ang nangyayari sa langis nyo, minsan nawawala na talaga ng tamang lubrications yan. May pagkakataon, lumalabnaw na ng husto yan at napupuno na siya ng dumi. Kapag naman lumapot, baka ang gamit nyo talagang malapot na, yung matataas ang viscosity. So pagdating ng panahon at naluluma na yung langis nyo or sobrang hirap na ng trabaho ng makina, siyempre ang unang-unang magtatrabaho din dyan ng mahihirapan siya ay yung langis. Ngayon, yung langis na yun mga kapatid, kapag iyan ay makapal na, every morning na ini-start nyo ang inyong sasakyan, lalo na kung ito ay naka-turbocharge or may turbo, mahihirapan pong umakyat yung langis dito sa ibabaw. Ito yung supply ng langis at yung ilalim naman yan, papunta na yan, diyan sa crankcase. So ang mangyayari, dahil sa palaging nahihirapan, walang langis na umaakyat sa umaga, sa cold start, so iyon yung wear na mangyayari sa inyong turbo doon sa kanyang shafting. Kaya pagka yun ay ginamit mo ng ilang panahon, ilang buwan na hindi mo change oil ang iyong engine, so yung langis mo, na wala na siyang kwenta, wala na siyang saysay, marami siyang sisirain. At yung mga naka-turbocharge, tapos ang inyong langis ay wala sa tamang sukat. Halimbawa, ito yung ating dipstick, tapos ang langis nyo ay nandito lang sa kalahati. Ginamit nyo palaging ganyan ang dami ng inyong langis, ganun din po ang mangyayari. Dahil sa kulang yung langis, hindi kaagad aakyat yan sa turbo. So kapag hindi umakyat sa turbo, every time na ini-start mo rin ang makina mo, matagal bago umakyat doon. At kadalasan pa ang nangyayari, nagkakaroon ng bula. Ano po yung bula? Yung may mga pagitan, yung akyat ng langis na ganun sa tubo. So may hangin. Hangin dito, walang langis, tapos meron langis, tapos walang langis, meron langis. So yun ang nagiging problema. Ang turbo, once na start mo ang engine mo, umiikot na yung impeller niyan, pati yung turbine. Kung 1,000 RPM ang ikot ng engine mo,
yung RPM mo doon nagmumultiply ng napakataas din. Almost 10,000 na ang multiplication ng RPM ng turbo mo or more pa doon. Ngayon, kung walang langis kagad na aakyat doon sa turbo mo, talagang madali pong masisira yan. Kaya advice natin sa mga naka-turbocharge na mga makina, huwag kayong gagamit ng sobrang kapal na langis, yung mga matataas ang viscosity. Hanggat maaari, 5W, 10W. 15W, dito po sa akin, sa Autorans, hindi ko ina-advise yan sa mga naka-turbocharge na engine. Mga kapatid, ngayon na napakataas ng presyo ng gasolina at ng diesel, buwan-buwan, ayan ang tinitignan natin kung tayo ba ay nakakatipid sa konsumo ng diesel. Kaya karamihan, bumibili ng motorsiklo at iyon ang kanilang ginagamit. Kaya lang sa sobrang init na rin naman ng araw, tirik na tirik ang araw, ay marami rin nagkakasakit dito sa motorsiklo. Biro mo, pagod na puyat ka pa, tapos sasakay ka sa motorsiklo mo, kaya maraming na-aksidente. Ngayon, dito sa mga sasakyan nyo, kung talagang gusto nyong makatipid ng fuel at ito'y sigurado naman na makakapagbigay sa inyo kahit konting tipid man lang, yung mga air cleaner, filter, lagi nyong papalitan yan. Mura lang naman yan eh. Kasi kapag ka nagbabara, yung air cleaner, yung filter na yan, nare-restrict niya yung pasok ng hangin. Mga kapatid, at hindi na nagtatama yung mixtures ng air and fuel, ayan, lalakas kayo sa gasolina niyan. Nasasayang yung mga ibinubugan ng injectors, kulang naman yung pumapasok na hangin, kaya hindi nagiging maganda ang combustion. I-check nyo rin mga kapatid yung tamang pressure ng inyong mga gulong. Kasi the more na ang gulong nyo ay malambot, kapit na kapit yan sa kalsada at nagkokos yan para kumontra doon sa takbo ng sasakyan mo. So isang bagay yon na nakapagpapahina ng sasakyan mo pero ang makina mo tumataas ang RPM. Mag-uubos ka rin ng gasolina ron. Yung mga hindi naka-align na mga gulong, dapat pinapa-align nyo yan. Kasi kung masobra ng toe in yan, masobra ng toe out yan, lalaban din yan doon sa puwersa ng sasakyan mo, mag-uubos ka rin ng fuel doon. Mga kapatid, yung mga MAP sensor, mga MAP sensor, MAF sensor, lahat ng mga sensors na isang tornilyo, dalawang tornilyo lang matatanggal mo, pwede mong i-DIY yan. Pero wag nyo lang susundutin ng matitigas na bagay. Enough na yung bumili kayo ng mga cleaner, no? Yung mga spray cleaner na yan, carburetor cleaner, para malinis mo yung mga sensors na yan. Pati yung mga crankshaft positioning sensor, yung camshaft sensor, kung kaya mong tanggalin at aralin mo talaga kung paano yan matatanggal, kaya mong i-DIY yan. Para naman, hindi ka palaging pupunta sa mga mekaniko at mag-uubos ka ng pera. Importante din ang mag-DIY ka. Pero ang isang pinaka-importante habang nagdi-DIY ka ay yung safety. Kung magtatanggal ka ng gulong, dapat lahat ng safety ay gagawin mo. Lahat ng mga angkla na yan, lahat ng mga jack stand na yan, yung mga gulong, pag tinanggal mo, ilagay mo sa ilalim ng sasakyan mo, at hanggat maaari, huwag kang gagamit ng mga dispalinghadong mga jack kapag tinataas mo ang sasakyan mo. Palagi yung safety iisipin nyo. Kung wala pa rin talaga kayong background sa paggawa ng mga ganito, huwag nyo pong susubukan. Pero dahil nga sa marami namang napapanood sa YouTube, lalong-lalo na dito sa aking mga vlogs, pwede naman din kayong magtanong kung ano yung mga dapat nyong gawin kung kayo po ay magdi-DIY. Injectors calibration, kailangan yan. Hindi naman buwan-buwan mo gagawin yan, hindi mo yan gagawin every change oil. Pero kung talagang napapansin mo, may mga fuel knocks ka na, maitim na ang usok ng sasakyan mo, no, kailangan mo nang ipalinis ang iyong injector. At kapag ka nakita ng mga nagka-calibrate na sobrang dumi ng injectors mo, ire-recommend nila na palitan mo na rin yung mga fuel filter na yan. At kapag ka sobrang dumi pa rin ng fuel filter mo, ire-recommend nila na ibaba mo ang tangke para malinis. So importante yan para makatipid ka rin sa fuel. Sa mga di-gasolina naman, siyempre, magpapalit ka ng spark plugs. Kapag ka tinanggal mo yung spark plug at nakita mo yung portion na maputi na yun, yung parang porcelana, yung porcelain, merong parang kalawang, sumisingaw na yung spark plug mo na yun. So yun ay pasira na yun. Hindi ka makakatipid yan kapag pinagtagal mo yung mga ganyang klase ng spark plug. At ang magiging epekto nga niyan, pag pinagtagal mo yung medyo hindi na magandang spark plug, pati yung distributor coil mo, yung mga ignition coil mo, ay magkakaroon ng problema. Tulad nitong sasakyan na nandito sa aking tabi. Ito po ay gamit ng Nighthawk Security Agency. Kay Kapancho. Kapancho, kumusta po kayo? Yun mga kapatid, huwag kayong magpaplano ng lakad, ng maramihang lakad nyo. Pupunta kayo sa mga malalayo, magbabakasyon kayo, mamamasyal kayo, mag-outing kayo, nang hindi nyo na ipapacheck up ang inyong mga sasakyan. Kasi kapag kayo ay nagkaroon ng problema,
at malaki ang naging damage ng inyong sasakyan dahil hindi nyo nga ito natetesting na itakbo ng malayo. Kasi iba po yung gamit ng sasakyan na malapitan lang at iba rin yung gamit ng sasakyan na pangmalayuan at punong-puno ka pa ng sakay. Yung mga ganyan na wala talaga sa tamang plano dahil nga hindi mo naman natignan, na-check up ang iyong makina man lang o ang iyong mga gulong, pati ng iyong mga preno, magbubunga yan ng hindi maganda at baka maaksidente pa kayo at maaaring magbunga ng isang malagim na trahedya. Kaya hanggat maaari, bago kayo magbakasyon, bago kayo mag-outing, bago kayo mamasyal sa mga malalayong lugar, ipa-check up nyo muna sa mga trusted na mekaniko ang inyong mga sasakyan. Mga kapatid, sa pag-aalaga po ng ating mga sasakyan, bagamat yan ay walang buhay na katulad natin, yan ay gagamitan mo pa rin ng matinding therapy. At doon sa therapy na yon, gagamitan mo yan ng ating 5 senses. Ano-ano yung 5 senses na yon? Una ay touch, sumunod hearing, sumunod smell, at yung sight. Di ba? Unahin natin yung sight. Makikita mo naman visually yung iyong sasakyan. Makikita mo kung hindi pantay ang taas ng sasakyan, yung kanyang forma, pati yung mga gulong. Makikita mo kung hindi pantay ang hangin yan. Ano pat lahat ng mga bagay na hindi normal na nakikita mo sa iyong sasakyan. Gagamitin mo ang sight. Isunod mo yung touch. Siyempre, kapag may nahahawakan kang mainit, may nahahawakan kang hindi tama, nagbabibrate, hinahawakan mo, or lalong-lalo na yung handling mo sa pagmamaneho. Yung touch, yung sense of touch na yan ang gagamitin mo. Napaka-importante niyan. So, meron pa po, yung sense of hearing. Maririnig mo talaga yung mga maiingay, kalampag, umuugong na gulong, umuugong na preno, pati yung makina mo, malakas na yung katok, meron kang fuel knock, meron kang engine knock, gagamitin mo yung mga bagay na yan. Ngayon, yung sense of smell. Siyempre, napaka-importante din yan. Nasusunog ang preno, nasusunog ang clutch, pati yung engine mo, iba na yung naamoy mo dahil nag-overheat na. Lahat ng mga bagay na yan, kailangan mo sa pag-maintain ng iyong sasakyan. Kung meron pa akong ibang hindi nasabi, paki-comment nyo po sa comment section para makatulong sa karamihan. Ngayon mga kapatid, yung sense of taste, iyan po kapag naalagaan mo ng maayos ang sasakyan mo at hindi ka gumagastos ng malaki sa maintenance at sa pagpapagawa, meron kang pan-Jollibee. At doon mo malalasahan kung gaano kasarap ang Jollibee. Kasi ako po, Jollibee lang, masaya na po ako. So yun mga kapatid, babatiin ko po itong mga kaibigan natin at mga kapatid natin na nandiyan po sa Eastern Samar. Babatiin ko po si kapatid na Gary at Carinaline Globio. Sila po ay nasa Can Loterio, Maydolong, Eastern Samar. Auto electrician po siya at ginawa po niya ang sasakyan ni Ka Dong Cardinosa, yung pong O1 diyan po sa Eastern Samar. So mga kapatid, salamat po sa inyong panunood at pagtangkilik dito po sa Autorans. Lahat po kayo ay laging mag-iingat ngayon na sobrang init ng panahon para makaiwas po tayo sa heat stroke. Mga kapatid, maraming salamat po at magandang araw po sa inyong lahat.